Alright, usap sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. At ito po pag-uusapan po natin, walang iba lang naman mga kababayan kung hindi ito po mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, ito pong si Pyra Lucas, talagang dire-diretso ang paninira doon po sa mga matitinong politician mga kababayan dyan po sa Tarlac. Mukha po atang malaki-laki yung ibinayad dito kaya Pyra Lucas mga kababayan ng mga tao na nasa sa likod po niya na posibleng makakalaban ito po mga politician na ito pagdating po ng 2028 national election. At alam naman po natin mga kababayan ng isa sa posibleng makakalaban ng mga ito, kaya pinupuntriya po nila itong mga politician sa Tarlac, yun pong isang naghahangad na maging governor dyan po mga kababayan sa Tarlac. Kaya nga po nakakapagtaka kung bakit itong si Pyra Lucas hindi po nawawala sa sistema ng paninira dito po sa mga politician po na ito. Gaya po nitong mga kababayang kababagong labas lamang po niya na post na kung saan nakakuha daw po ng 59.8 billion pesos mga kababayan itong mga distrito dyan daw po sa Tarlac. At ngayon, inilabas po niya yan kahit wala po siya mga kababayan na ebidensya patungkol po dyan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, nakakapagtaka kung bakit puro Tarlac lamang po yung pinupunteriya po niya. Samantalang sinasabi po niya na siya po mga kababayan malarapitol po in action. Nilalabanan daw po niya yung korupsyon na nangyayari po dito sa ating bansa. Pero nakakapagtaka, bakit Tarlac lamang po yung pinupunteriya po niya. Kaya nga mga kababayan, nakakapagtaka dito kay Pyra Lucas Alam naman natin mga kababayan na hindi po gagawin ni Pyra Lucas yan nang walang dahilan. Ano po, at hindi niya gagawin yung mga bagay na yan na siraan ng siraan at punteriyahin yung mga politiko dito sa Tarlac kung walang tao na nag-uutos sa kanyang likuran mga kababayan. Tayo nagtatanong lang naman, Pyra Lucas, magkano po ba di umano ang binayad po sa inyo na dahilan kung bakit sinisiraan po ninyo etong mga matitinong politician diyan po mga kababayan sa Tarlac. So ngayon, mga kababayan, kayo, ano po masasabi ninyo hingil po sa mga bagong paninira na naman na ito ni Pyra Lucas? Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo hingil po dyan mga kababayan. Gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi, kung eto man po mga politikong ito may matibay na ebidensya laban po sa kanila na sila po ay nagkasala, bahala na po ang batas ang humatol sa kanila. Pero kung sisirain po sila sa maling paraan mga kababayan, mukhang hindi po makatarungan yan. Ano po kaya tayo nagtatanong kay Pyra Lucas ng paulit-ulit kung magkano po ba ang ibinayad po sa inyo nung politiko na naghahangad na maging governor dyan po sa Tarlac, dahil pinupunteriya yung mga kaalyado nito pong si Governor Susan Yap mga kababayan. Kaya nga po nakakapagtaka kung bakit pinag-iinitan ni Pyra Lucas po ito. Pero anyway, tayo po ay nagtatanong kung magkano po ba ang ibinayad kay Pyra Lucas. Nagtatanong lang naman. Ano po, so ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan nananawagan ang Malacanang sa pamamagitan ni Atty. Claire Castro na imbestigahan daw kung saan nakuha ni Congressman Leandro Libiste yung mga dokumento na hawak po niya mga kababayan, kung yan po ba ay galing talaga kay Yusek Cabral at kung paano po yan napapunta sa mga kamay ni Congressman Leandro Libiste. So ngayon ito, pakinggan po natin mga kababayan. Dapat daw imbestigahan kung paano nakuha ang tinaguriang Cabral files na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa rin kasi malinaw kung nanggaling ang mga dokumento sa staff ng DPWH o talagang kay Kasi mga kababayan, sa totoo lang nakakapagtaka naman po talaga kung paano niya po nakuha yan at kung bakit hindi niya inilabas yan noong September 4 na nakuha niya yung mga dokumento po na yan. Kasi parang ang nangyari po ngayon mga kababayan, ginagamit niya po yung mga documents na pang-weaponize. Kung mapapansin nyo nga po kahapon, may mga inilabas po siya ng dokumento na sinasabi na may insertion si ganito. Pero 3 taon na po pala na namayapa yung kongresista na yon. Mga kababayan, kaya nga po nakakapagtaka itong mga dokumento na hawak ni Congressman Leandro Libiste. Kaya dapat po talaga maimbestigahan po ito kung paano niya nakuha
at kung bakit hindi po niya inilabas. Anyway, tuloy pa natin. State Undersecretary Catalina Cabral. Unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumento na nagpapakita ng umano'y allocable at non-allocable funds na higit 1 trillion pesos sa 2025 budget ng DPWH. Pero giit ni Secretary Vince Dizon, hindi authenticated ang mga dokumento at hindi niya pa rin ito nakikita. Sabi ni Castro, kung mapatunayang iligal na nakuha ang umano'y Cabral files, mawawala ang silbi nito bilang ebidensya. Tama! Habang gumugulong ang Kaya nga mga kababayan, dun sa post na binasa natin nung nakaraan, di ba maliwanag nga na kaya natatakot ilabas etong mga dokumentong hawak ni Congressman Leandro Leviste kung bakit po siya natatakot na ilabas yan? Kasi alam niya na pwede po siyang makasuhan dyan. Dahil nga pinakailaman po niya yung posibleng ebidensya. At ang masakla pa po nito mga kababayan, itinago pa po niya ng 3 buwan. Ganun po ang ginawa ni Congressman Leandro Leviste. Kaya posibilidad mga kababayan na siya po talaga ay makasuhan lalo na at kapag ka napatunayan na sa pilitan niyang kinuha yung ebidensya para po itago ng 3 buwan. Ano po, ituloy pa natin. investigasyon sa flood control scandal. Kasi kung makikita nyo mga kababayan, talagang talagang matindi itong ginawa ni Congressman Leandro Leviste. Kasi kung mababasa ninyo yung mga post online, halos sinasabi na yung padali po niya, yung ginagawa po niya, parang nakikimarites na lamang po siya at nag-i-enjoy po siya sa mga exposure na nakukuha niya sa media at sa social media mga kababayan. Pero anyway, tuloy pa rin natin. Officer at Undersecretary Claire Castro live. Good evening po, Yusek Claire. Yes, good evening, Gerge, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Well, Yusek, ano po yung masasabi nyo sa pahayag ni Senator Lacson na at least 5 cabinet secretaries ay may allocations daw po sa 2025 budget ayon sa Cabral files? Ito pa. Actually, lahat ng dokumento po, ayon din kay Sec Vince, lahat ng dokumento, lahat ng mga facts na kay Yusek Cabral ay isinumiti na po sa ombudsman. So, ayan na po natin ang ombudsman at kaya po ito isinumiti para po bigyan laya ang ombudsman sa pag-iimbestiga ng anumang nilalaman ng mga dokumento na nakuha po kay Yusek Cabral. Okay, so just to clarify po, alam po ni Sec Vince, nakita niya po yung Cabral files at alam na rin po ng palasyo itong Cabral files na ito. Ayon kay Sec Vince, hindi po niya nakikita po yung sinasabing Cabral files. Okay. Sa lahat naman po ng dokumento. Kaya nga di ba sinasabi nga ni Secretary Vince Dizon na hindi niya po mau-authenticate yung files na hawak po ni Congressman Leandro Leviste dahil nga hindi niya pa nakikita yan. At kung matatandaan nyo nga, sinabi nga ni Secretary Vince Dizon na yan po ay sa pilitang kinuha yung dokumento mga kababayan doon po sa isang staff dahil ginamit nga yung computer ng isang staff ni Yusek Cabral mga kababayan at sa pilitang itinransfer doon po sa kanyang computer yung data. Ano po mga kababayan? And then hindi pa din po nakikita yan ni Secretary Vince kaya mahirap po talagang i-authenticate yung hawak na dokumento nito pong si Congressman Leandro Leviste. Di umano mga kababayan na ituloy pa natin. Komento kung ano man po yan at kung ano po ang nasa opisina po ni Yusek Cabral, lahat po yan ay isinumiti na po sa ombudsman. Kung ano po ang mangyayari doon at kung meron pong kaparehas o yung iba doon ay kaparehas sa sinasabing Cabral files, so hayanan po natin ang ombudsman na mag-imbestiga po rito. But the President is already aware of the Cabral files. And anong sinabi niya tungkol dito? Anong nararamdaman niya? Kasi tinutumbok yung palasyo po dito may binabanggit na ES, no? Na apparently ito naman ay tinanggi na rin ni ES Bersamin. Anong sinabi ng Pangulo po? Kung hindi pa po ito nakikita ng Sec Vince, so hindi pa siya makakapag-report kay Pangulo patungkol sa Cabral files. Kasi nga po, kung siya po mismo ay hindi pa niya ito ma-authenticate dahil hindi niya po nakikita kung ano mga nilalaman ito, so definitely hindi lang po siya makakapagbigay ng sapat na facts patungkol sa sinasabing Cabral files. But he is aware of the Cabral files, the existence Sino of po? it. The President po. Hindi po agad masasabi kung existing. Okay. Kasi hindi pa nga po nakita ng Secretary Vince kung ano yung Cabral files. Tama. Kung meron po yan, sabi nga po natin, sinabi na po ni Sec Vince na naibigay niya na po lahat ng dokumento.
kung Cabral Files masasabi po ito, kung ano lang po yung naisumite sa ombudsman, siguro doon lang po magsimula ng pag-iimbestiga po para kung sino man po yung sangkot dito, walang sisinuhin po ang Pangulo. Lahat po yan ang sangkot, kahit cabinet secretaries po yan or cabinet members po yan, dapat lang po maimbestigahan. Tama. Do you have any information po sa kasalukuyang investigasyon ng ombudsman tungkol sa mga dokumentong ito? Na ito kaya nasidip na nila? Something to that effect? Wala po akong personal na knowledge kung nasilip na po nila o nadetalye na po nila. Dahil kamakailan lamang po ito na isumite. Kung ipinag-utos po ng ombudsman, agad naman po sumunod ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary Vince. So kung nakita po nila, ang detalye po. Tsaka 'di ba maliwanag daw sinabi ni Secretary John Vic Remulla, mga kababayan, na once na nag-file ng kaso ang ombudsman, make sure talaga makukonvict. Yan po yung pinagmalaki ni John Vic Remulla, mga kababayan. Once na nag-file ng kaso si Boying Remulla, talagang makukonvict po talaga. Kaya nga hindi basta-basta kumikilos ito pong ombudsman, kasi pag ito nagsimula na mag-file ng kaso, automatic talaga, mga kababayan, malaki ang tsansa na makonvict po yung kakasuhan po nila, kasi pulido na po yung mga ebidensya, mga kababayan, ng pagkakasangkot ng isang sangkot. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Hindi ko po masasagot. Okay, but I'm asking that ito pong information tungkol sa Cabral Files kasi whether may statement kayo na dapat alamin kung saan nanggaling itong lumalabas na Cabral Files ngayon. And whether, kung tama po yung pagkaunawa ko sa sinasabi nyo, well, ang hawak na dokumento galing sa DPWH na forward na sa ombudsman. Okay. So whether parehas itong pinag-uusapan nating dokumento na finorward ni Sec Vince sa ombudsman at yung Cabral Files, it's up to the ombudsman to determine that. Ano po? Kung Yes, tama ang pagkaintindi ko sa inyo. Sila na po mag-authenticate since naipasa po lahat mga original files ay naibigay na po sa ombudsman. This includes mga dokumento po ng mismong DPWH na magsasabi tungkol sa allocable and non-allocable funds na sinasabi po ni Jose Cabral noon. Kung meron nag-exist po, kung may nag-exist po dyan at ito'y naaayon naman sa files mula sa DPWH na files po ni Jose Cabral, so makikita naman po ito ng ombudsman. Pero maliwanag dito, wala naman sisinuhin ng presidente kahit pasabihin na yan ay cabinet secretary ni PBBM, basta sangkot, mga kababayan, talagang kailangan po managot. Kahit nga yung kamag-anak di ba? Pagka napatunay na sangkot, mga kababayan, maliwanag naman yung mandato ng ating mahal na Pangulo na talagang papanagutin yung mga yan. Okay, handa raw po makipag-cooperate dito si former ES Bersamin. Yun po yung nakalagay sa statement niya. At kasunod nga kasi lumabas yung ES code na nabanggit doon sa files. Ano po kayang masasabi nyo rito? Maganda po yun. Napaka maganda pong gesture po yan mula po kay former ES na siya po mismo ang nagpapasinungaling sa sinasabing Cabral Files kung saan inilagay yung kanyang pangalan. Hindi po kasi natin masasabi kung inilagay lang ito o talagang request niya dahil itinatwa po niya na ito'y talagang galing sa kanya. So, Tsaka kita nyo ang nakakapagtaka kasi din, mga kababayan, yun yan tinalakay natin nung nakaraan Di ba namayapa na nga nung 2022? Tapos magugulat kayo may insertion nung 2025? Sino nag-insert doon? Ano yun? Multo. Di ba, mga kababayan, doon pa lang magugulat na kayo Kaya nga kung tutusin yung inilalabas ni Congressman Leandro Libiste, hindi po natin masasabi na 100% talagang may katotohanan Kaya nga nagiging tingin ng ibang political analyst, mga kababayan, chismis na lamang po itong ginagawa ni Congressman Leandro Libiste at mukhang tawag dito na tutuwa siya sa atensyon na nakukuha niya publicly, lalo na sa media at saka po, mga kababayan, sa social media. Ano po, ituloy pa natin. So maganda po talaga na malaman natin kung may lang nagne-name drop lang po o talagang mayroong mga taong sangkot po dyan. So mas maganda po talaga maimbestigahan. At yun na rin po, at open po si ES Bersamin para po mapatunayan niya na hindi po siya nagsagawa ng itong klase mga request. May mga ugong-ugong po, Yusek Claire, ng possible cabinet revamp come 2026. May kinalaman po ba ito sa pagkakasangkot ng ilang mga cabinet members dyan sa Cabral Files, sa mga allocable funds galing sa DPWH? Sa ngayon, George, wala pa nakakarating sa akin.
kung magkakaroon ng balasahan. Ah, Siguro after New Year, kung meron man, baka makapag-report agad ako. Pero sa ngayon, wala pa pong naipapaabot sa atin. Okay, but Yusek, ano po yung update sa commitment ng palasyo sana no, kung sakaling magkaroon ng balasahan mga kababayan, much better ilagay na sa gabinete si former Senator Trillanes. Para na sa ganun mga kababayan, talagang magtuloy-tuloy itong ginagawang trabaho ng ating gobyerno para papanagutin yung lahat ng mga kurap eh. Dahil alam naman natin mga kababayan na ito pong si former Senator Trillanes malaki po ang maitutulong at may aambag sa gobyerno ni PBBM. Kaya ako, kung sakaling magkaroon man talaga ng balasahan dyan, sana maging cabinet secretary, ito pong si former Senator Trillanes. sa pagpapakulong bago magpasko? Inaabangan na po natin yan nung bago magpasko, pero lumampas na. Maraming nang babash, ano? Maraming nagsasabi na ano ba talaga? Even Senator Lacson, ano ba daw ang stand ng palasyo dito? Because kung wala naman daw hindi naman matutupad, bakit nagsasalita pa na may maghihimas rehas bago magpasko? So, what can you say about that? Ang tanong ko, George, may sinabi ba ang Pangulo kung sinong personalidad ang mapapakulong niya sa Paskong ito? Hindi ba ang binanggit na lang niya sa kanyang ulat ay marami sa mga nabanggit niya ang maaaring hindi merry ang Christmas? Okay. At isa na rito, nabanggit niya ay ang Diskaya. Tama. At totoo naman, hindi naging merry ang Christmas. Hindi rin naman napayagan ang kanilang request for furlough. So, walang pagsisinungaling ang Pangulo. Tinupad niya rin din ang kanyang pangako na may mga taong hindi magiging merry ang Christmas. Tandaan natin, ilan na ba ang na-issue ng warrant of arrest? Ilan na nakakulong? Ilan ang nagtatago? Ilan yung hindi bumabalik sa Pilipinas? Ilan ang passport na hindi na-cancel na? So in other words, maraming wanted, maraming hinahabol ang batas. So tama naman yung sinabi ng Pangulo, pero kung ang hinahanap nila ay politiko, kaagad na dapat makulong bago magpasko. Tandaan natin, meron pang mga paghihiring dito at ang Tama. sabi nga ng ombudsman, ni Ombudsman Boying, marami pa silang gagawin pag-iimbestiga. Kaya tignan po natin sa mga susunod na araw. So muli, sasabi ko nga, wag naman sana yung iba, mga sa ating mga kababayan, yung iba, may mga nagsasabi kasi na mambabatas na yabang lang daw ng Pangulo. Sabi ko, sana, wag naman sila maging bulag, wag naman sila maging bingi. Sa mga nababalita, marami ng kickbacks ang naibalik sa Pilipinas, sa kaban ng bayan. Tama. Marami na ang na-freeze ang assets. Marami na ang kinasuhan ng BIR. Marami na rin kinasuhan ng Ombudsman at ang DOJ. So wag naman sana tayo maging bulag sa mga naging trabaho na o mga na-accomplish bago magpasko. Wag lang puro negatibo sana. Okay. Yung manggagaling. But can you tell us your timeline? Diba kasi mga kababayan talagang grabe yung ginawa ng ating mahal na Pangulo. Wala siyang pinangalanan pero may mga nakulong. At ito pa ulit-ulit kung sinasabi mga kababayan na ang mga diskaya, hindi po pwede nating maliitin yan. Big fish din po yan dahil sa laki ng nakulimbat po nila na ayaw po nilang ibigay. Mas gugustuhin pa nila na magpakulong kaysa magbalik ng pera. Kaya nga kung titingnan po natin kung usaping politiko na makukulong bago magpasko, mukhang malabo po yan. Dahil alam naman po natin na may mga pera yung mga yan at kayang-kaya po nilang maabsuelto kung gugustuhin po nila. Kaya nga ina-assured ng gobyerno na kailangan bago po sampahan ang kaso yung mga yan, matibay po ang ebidensya para na sa ganon, hindi po basta-basta makatakas sa kanilang mga pananagutan. Anyway, ituloy pa natin. Well, tapos na po magpasko. Magno-New Year na. What should we expect? Kasi po, syempre naiinip yung taong bayan because we're talking about billions of pesos na nawala sa pondo natin. Ano po? And everyone wants those people, those politicians na binabanggit nyo, kung talagang involved sila, makulong sila. Do we have your, can we know your timeline? Okay, George, ganito, no? Nakapag-submit na, nakapag-file na ng kaso ang DPWH at nakapag-rekomenda na ng kaso ang ICI. Nasa kamay na po yan ng Ombudsman at ng DOJ. Kung kailan po ito mairekomendang i-file sa Sandigan Bayan o sa regular courts. So, yun na lang po ang hintayin natin dahil sa party po ng Pangulo, sa party po ng DPWH, nakapagsagawa na po sila ng mga kaso, nakapag-file na sila ng kaso. Hindi pa lang po tapos yan, ha? Initial pa lang po yan.
So, wag po sila mainip. At hindi ko mainuutusan wag mainip. Na nakakainip naman talaga kapag wala pang nakakasuang malalaki na Tama. mga politiko Tama. na nababanggit. Pero tandaan natin, lagi tayo may due process. Hindi pwedeng ura-urada ang pag-file, tapos pagdating pa lang sa Sandigan Bayan, hindi pa nagkakaroon ng arraignment. Dismiss na yung agad ng kaso. Tama. Hindi gugustuhin ng Pangulo yan. Na mate-technical because kakamadali. Kailangan ng due process dito, pero nasa ombuds po yan, hindi lang po probable cause ang kailangan dito. Reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin talagang dokumento ay sapat para makonvict ang isang inaakusahan. At sabi nga natin, 4 na buwan pa lang, George, ang nakakalipas. Buti pa si Mayor, babanggitin ko po si Mayor Vico Soto, nakita po niya ang nangyayari, sabi nga niya, 6 months ago, wala tayong nakitang ganito. Tama. Pero at least ngayon, nakikita natin umuusad para malabanan ang korupsyon. 4 na buwan pa lang itong ginagawa ng Pangulo Diba? at ng mga concerned agencies natin. Hindi ba sila nainip sa Samantalat kay Digunggong natapos na yung 6 na taon, walang nangyari, may corruption pa rin. 6 na taon na walang napanagot sa gross projects na sinabi na ni dating Pangulong Duterte na meron as early as 2020, ghost projects. May kickbacks bang na ibalik nung panahon na yon? Meron bang nasampa ng kaso sa panahon na yon? So, we are just having 4 months. Before 6 years, walang nangyari. Tama. Hindi ba? So, Yusek, ano na lang yung aasahan ng publiko sa Marcos administration para sa 2026? Assurance that the budget is clean. Kasi po, ngayon, yung BICAM na-ratify na nila na wala pong lalabas na susunod na Cabral files o mga kagaya nito, allocables, non-allocables. At maayos ang pagbibigay ng proyekto sa mamamayan. Yes, oo, yan naman din ang gusto ng Pangulo. Kaya nga sinimulan niya itong pag-iimbestiga nito at sinabi niya na mahiya naman kayo dahil ayaw niya po ng hindi magandang budget Tama. for this 2026. At inutusan niya po ang team na tignan po lahat kung ano man yung nabago sa NEP para po kung merong questionable dito ay maaari pong aralin or ma-i-veto po kung hindi ito naaayon sa prioridad, no, na programa ng Pangulo. But Asaan po nila? Mas marami pa pong aksyon para malabanan po ang korupsyon sa bansa. Are you confident na mapipirmahan po itong 2026 budget o yung GAA bago matapos ang taon? Actually, yun po ang gusto ng Pangulo. Aha. Pero kung ang pagsumiti nito ay bukas po ba, nung na-ratify, Aha. pag isinumiti po yan, it will take 1 week. Tama. Pag-aaralan pa yan eh. Pag-aaralan pa ng presidente yan, mga kababayan. Kaya kung titingnan natin, malabong mangyari na mapirmahan yan bago po matapos itong taon na ito. Kasi, kita nyo, bukas pa lang pala isasubmit, mga kababayan, sa opisina ng presidente yan. Diba? Bukas pa iaakyat sa opisina ng presidente yan. Eh di, re-reviewin pa ng 1 week yan ng presidente. Titingnan kung tama ba yung mga nakaline na item doon po sa budget for 2026. Kaya, hindi pwedeng madaliin yan. Diba? Siguro mapipirmahan ng presidente yan, tapos na etong taon na ito. Kung 2 days lang po, bukaan sa ating nakikita, it will take 1 week para po maisa-isa yan at maaral po. Hindi po kakayanin ng 2 days kasi medyo late po na ang pag-ratify. So Tama. the reenacted budget is possible? It can be. It can be. Hindi ako, I do want to speculate. But sinasabi nila, kung 29 ito maibibigay sa Pangulo, yung enrolled bill, at aaralin in a week, mukhang kapos ng 2 days. Oo, kasi malinaw naman po sa sinasabi nyo na gustong busisiin ng Pangulo ang laman ng GAA 2026. And 2 days will not be enough. And Yes. anyway, maraming salamat po sa inyo, Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro for those clarifications. O yan o. Kita nyo dito para doon sa mga nambabash sa administrasyon ni PBBM at sinasabi na wala daw nakulong na big fish ngayong Kapaskuhan. Maliwanag naman po na big fish etong si Diskaya. At maliwanag din na wala pong pinangalanan ng presidente na makukulong na senador, congressman, or di kaya naman mga kababayan, kung sino-sino man na mga matataas na politiko. Ang maliwanag na sinabi ng presidente, merong mga magpapasko sa loob ng bilangguan. At isa na po dyan ang mga Diskaya. So kung titingnan nyo mga kababayan, yung sinasabi ng iba na December 15, hindi naman po kay PBBM nanggaling yan. Yan po ay nanggaling
kay Ombudsman Boying Remulla. Pero para sa akin mga kababayan, ang aasahan ko sa Marcos administration, mapapanagot po nila yung mga kurap ng mga politisyan na nasasangkot po dito sa maanumalyang flood control. So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano masasabi ninyo? Hingil po dito sa naging interview ni Atty. Claire Castro sa Bilyonaryo News Channel na kung saan mga kababayan ay talagang malinaw na ang intensyon ng pamahalaan ay papanagutin lahat ng mga nasasangkot, lahat ng mga kurap at kahit nga yung mga cabinet member na sangkot mga kababayan ay hindi rin po makakaligtas. So comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento po ninyo hingil po sa usapin na yan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po.